Kakalabas lang ng Paddy's Point ng dalawang magkaibigang sina Kira at Lenvy. Nakalimang tower din sila nang hindi sigurado kung juice ba o alak dahil sa loob ng 6 na oras nila sa nasabing bar ay hindi man lang nila nalasahan ni minsan ng alak. Iniisip ni Kira na siguro sinadya ng mga staff na huwag damihan ang nilalagay nilang alkohol nang sa gayon ay walang masyadong malasing sa mga guest at hindi sila mahirapan sa kanilang trabaho. Hindi gaya niya, si Lenby ay mahina ang tolerans sa alak kaya medyo nahihilo na ito at talatang may tama na ito kaya susuray-suray maglakad. Bye guys! Salamat sa time ha. Paano? Kita-kits na lang sa Monday. Sabi ni Kira habang kumakaway sa 3 nilang kasamang babae na paalis na. Mga katrabaho nila ito ni Lenby at may mga tama na din ang mga to. Subalit kumpara sa kanila ay mas malapit ang inuuwian ng mga to. Napangiti si Kira nang kumaway ang mga to pabalik sa kanya habang naglalakad ng pasuray-suray. Oh Lenvy, kayang pa ba umuwi? Mukhang matindi amats mo ah. Tinamaan ka pa niyan halos di nga natin nalasahan yung alak. Sa halip na sumagot ay tumakbo si Lenby sa isang poste ng kuryente sa di kalayuan at doon nagsuka. Napailing na lamang si Kira habang pinapanood ang kaibigan. Nandidiri siya pero kumuha siya ng tissue sa kanyang itim na leather clutch bag. Saka nilapitan si Lenby at hinimas-himas ang likod nito. Nang matapos magsuka ay inabot ni Kira ang tissue sa kaibigan at kaagad naman itong ginamit ni Lenvy. Hoy miss, kaya niyo pa ba umuwi? Ay putik, kuya nakakagulat ka naman eh. Nagitla si Kira matapos may lumapit sa kanila na isang payat at matangkad na lalaki. Mahaba ang bagsak na buhok nito at tadtad ng tato ang kanyang mga braso. Nakasuot ito ng denim na jacket, mga nasa 30s ng edad niya. Mas bata sila dito ng 5 taon ng kanyang katrabaho at ka-roommate na si Lenby. Hindi sa nanguhusga pero nakakaramdam ng takot dito si Kira. Pasensya na miss kung nagulat ko kayo. Ang totoo niya na concern na ako sa inyo. Kaya pa ba ng kaibigan mo? Delikado ng panahon ngayon. Hindi naligtas lalo na ating gabi na. Kung okay lang sa inyo ay hatid ko na lang kayo. Nakakotse naman ako kaya maging komportable kayo ng kaibigan sa biyahe. Salamat na lang po pero kaya naman po naming umuwi. Halika na Lenvy. Tanggi ni Kira sa weird na lalaki. Saka niyaya si Lenby. Pero muli na naman siyang nagulat nang bigla siyang hawakan ito sa braso. Sinabi nang hindi naligtas sa daan ng gantong oras. Bakit ba ayaw niyo makinig? Ano ba? Bitawan mo nga ako. Leave us alone, freak. Sigaw nito sa lalaki. Saka tinanggal niya ang pagkakahawak nito sa braso niya. Kaagad siyang naglakad ng mabilis habang hila-hila ang isang kamay ni Lenby na halos kalad ka rin niya na. Napagtanto niya na sobrang init ng kamay ng lalaki. Para bang may kakaiba o may anumang uri ng hindi magandang senyales mula dito. Tuluyan na naglaho ang mumunting tama ni Kira sa alak na napalitan na ng takot at pag-aalala. Sino ba yung lalaking yun? Hindi ko alam, di ko din kilala. Siguro trip niya lang talaga tayo. Bilisan na natin. Ang mabuti pa, bumili muna tayo ng may inom o kaya mag-ice cream tayo dyan sa malapit na convenience store para naman mahulasan ka kahit papano. Kaagad silang pumasok sa 7-Eleven at dumampot ng 2 ice cream sa freezer, saka dinala sa counter upang bayaran. Matapos nun ay muli silang lumabas upang kainin yung binili, pero napahinto si Kira sa pagpunit ng cover ng ice cream nang mapatingin siya sa kabilang side sa gilid ng kalsada dahil naroon pa rin ang matangkad na lalaki kanina na nakatingin sa kanila. Shit! Lenvy, hindi na magandang kutob ko sa lalaking yun. Tingnan mo, nakatingin pa din siya sa atin hanggang ngayon. Manya ka ata yun eh. Gusto niya ata makascore. Hindi ko siya uurungan. Mukhang mayaman naman at may kotse pa. Lenvy, kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Sige na, ubusin mo na yung ice cream mo nang mabawasan yung kalasingan mo. Umiiling na sabi ni Kira sa kaibigan. Matapos silang maubos ang ice cream habang nakatayo lang sa labas ng convenience store, ay itinapon na nila ang balat at natirang apa nito sa basurahan. Pero ang misteryosong lalaki
ay nakatayo pa din sa kabilang side ng kalsada kung saan nakapark ang kotse nito at nakatingin pa din sa kanila. Dahil sa takot ay nagtawag na si Kira ng tricycle na dumaan at sumakay na sila ni Lenby. Sinabi nila ang address ng kanilang inuupahang apartment. Mga nasa 30 to 40 minutes din ang layo nito mula sa kanilang pinanggalingan kung may sasakyan, pero isang sakay lang naman. Napansin ni Kira na parang may mali. Tila ba ibang ruta ang kanilang dinadaanan. Kahit madilim dahil walang mga poste ng ilaw, ay kitang-kita niya sa pamamagitan ng liwanag ng bilog na buwan ang palayan at mga pilapil. Mga senyales na mali sila ng dinadaanang lugar. Manong, teka lang po. Bakit po dito tayo dumaan? Hindi po ito yung papunta sa amin. Tanong na Kira habang nakasilip sa driver na nagmamaneho sa labas. Pero hindi ito sumagot. Seryoso ang mukha ng driver. Nakasombrero ito at asul na t-shirt. Malaki ang tiyan nito at mga nasa 40s na ang edad. Napansin ni Kira ang kanyang suot na maiksing puting palda. Ganon din ang suot ni Lenby na above the knee na plaid miniskirt. Naka light brown na cardigan at brown na tube ang kanyang kaibigan. Kaya labas ang pusod nito. Biglang kinabahan si Kira. Mukhang may idea na siya kung bakit sa iba sila idinaan ng tricycle driver. Pero hindi niya ito masabi kay Lenby na ngayon ay unti-unti nang nawawala ang pagkalasing dahil sa pagsusuka nito kanina. Ayaw niyang tanggapin sa sarili ang kanyang idea. Umaasa siya na mali ang kanyang akala. Hindi nagtagal ay biglang inihinto ng mama ang sasakyan na lalong nagpakaba kay Kira. Bago pa man makababa ang magkaibigan ay may lumapit pa sa kanila na isang lalaki galing sa isang madilim na sulok ng bukid. May dala-dala itong kutsilyo. Baba! Sigaw ng lalaki habang nakatutok sa kanila ang hawak nitong patalim at dito na nga nakumpirma ni Kira na totoo ang kanyang masamang kutob. Anong ibig sabihin nito? Maawa kayo sa amin. Huwag niyo kami sasaktan. Pagmamakaawa ni Lenby habang umiiyak na ngayon ay nawala na ang kalasingan dahil sa matinding takot. Kung hindi pa kayo bababa, ay mapilitan mong gamitin tong kutsilyo sa inyo. Banta sa kanila ng lalaking may hawak ng kutsilyo. Mas bata ito kumpara sa driver ng tricycle. Siguro mga nasa 30s lang din to. Pero malaki ang katawan kaya wala silang kalaban-laban dito. Please, para niyo ng awa. Pakawalan niyo na kami. Ano bang gusto nyo? Ibibigay namin yung phone at pera namin. Huwag nyo lang kaming sasaktan. Ang gusto namin ay ang mga gamit nyo at ang katawan nyo. Saka namin kayo papatayin. Nagulantang ang magkaibigan sa narinig. Mukhang mga halang ang bituka ng kanilang mga kaharap ngayon. Mga nakabatak pa ata. Kaya wala silang pag-asa na bubuhayin pa ng mga to. Kung hindi sila makakatakas, ay matutulad sila sa mga babaeng bangkay na natatagpuan na walang saplot at puno ng saksak gaya ng mga napapanood nila sa balita. Napansin ni Kira ang panginginig ng kamay at ang iyak ni Lenby. Hindi lang basta iyak, kundi hagulgol. Tila ba, isa itong bata na inaway at naghahanap ng magtatanggol o saklolo. Pumikit si Kira, ikinalma ang sarili at muling iminulat ang mga mata. Kung ganun, gusto niyo ng cellphone? Sige, ibibigay ko. Sabi nito at kinuha mula sa kanyang clutch bag ang pinag-ipunan niyang iPhone 17 Pro Max. Saka ibinato ng ubod ng lakas sa mukha ng lalaking may hawak ng kutsilyo. Dumugo ang ilong ng lalaki at nabitawan ang kutsilyo dahil sa sakit. Kaagad na dinampot ni Kira ang kutsilyo saka isinaksak sa mata ng driver. Napasigaw sa sakit ang mama. Lenby, tumakbo na tayo. Sigaw nito sa kaibigan at kaagad na nagtakbuhan ng dalawa. Pinaguhubad nila ang kanilang mga heels at tumalon sa palayan. Mukhang mali ang desisyon nila dahil bumagal ang kanilang pagtakbo dahil sa bigat ng paglubog ng kanilang mga mula sa putik ng palayan. Pero hindi nila ito ininda. Ang mahalaga ay makalayo at makatakas sila sa mga kriminal. Isa pa ay paniguradong aabutan lang sila ng mga to kung sa kalsada sila tumakbo dahil nga sa may tricycle ng mga to. Habang namimilipit sa sakit ang tricycle driver,
ay mabilis na nakarecover ang binatang kasabwat nito na duguan ang ilong. Mabilis itong tumalon sa palayan at sinundan sila. Shit, hinahabol niya tayo. Nakasunod siya at ang bilis niya. Doon, may malapit na pilapil doon. Mamakit tayo para mabilis tayo makatakbo. Sabi ni Kira at kaagad nga nilang ginawa. Kaagad na nagtungtong sa pilapil si Kira at aakyat na din sana si Lenby pero bigla siyang naabutan at sinunggaban ng lalaki. Inginudngod nito ang mukha ng babae sa putikan ng ubod ng lakas para lunurin. Tumalon muli sa ibaba si Kira upang tulungan ang kanyang kaibigan pero malakas ang lalaki. Hindi niya ito maawat. Sinuntok lang siya nito sa mukha kaya halos mawala ng ulirat siya sa lakas ng kamao nito. Samantalang si Lenby ay saglit na nakawala at nakahinga pero binalikan siya ng lalaki at muling inginudngod sa putikan. Napansin ni Kira na palapit na din sa kanila ang galit na driver na bulag na ang kabilang mata na sinaksak niya at hawak-hawak niya na ngayon ang dugoang kutsilyo at wala itong ibang gustong gawin kundi ang gamitin ito sa kanya. Wala na ding ibang naisip pang paraan si Kira kundi ang kagatin ng tenga ng binatang lumulunod kay Lenby. Ubod lakas niya itong kinagat kaya napunit ito at humiwalay sa lalaki. Napahiyaw naman ang lalaki dahil sa sakit kasabay ng pagsirit ng dugo nito. Idinura ni Kira ang tenga ng lalaki sa putikan. Hindi niya pinansin pa ang lasa ng malansang dugo na nagkalat sa kanyang bibig at dila mula sa napunit na tenga ng lalaki. Ang mahalaga lang sa kanya ay makaligtas sa panahon na yun. Kaagad niyang tinulungan makatayo si Lenby na naghahabol hininga. Punong-puno ng putik ang mukha nito. Tinulungan niya ito makaakyat sa pilapil. Aakyat na din sana siya pero naabutan na siya na nanggagalaiting driver. Kira, sa likod mo! Sigaw ni Lenby kaya napalingon si Kira pero hindi na siya nakailag. Sa halip ay naipangsangga niya ang kanyang palad sa pagsaksak dito ng driver. Tumagos sa palad niya ang kutsilyo at halos maabot na ng dulo nito ang kanyang mata. Mabuti na lang at hindi umabot. Halos 1 pulgada na lang talaga ay mabubulag na din sana si Kira. Pinulot ni Lenby ang isang bato sa pilapil na kasing laki ng kanyang palad at ibinato niya ito sa driver. Nasa pula ang nasaksak nitong mata kaya pumalahaw at humiyaw ang lalaki sa matinding sakit. Mabilis na tinulungan ni Lenby ang kaibigan na makaawan mula sa putikan at kaagad silang tumakbo palayo. Sa dulo ng palayan ay may gubat. Wala nang pagpipilian ng magkaibigan kundi ang pasukin ito para lang makatakas mula sa mga adik na humahabol at gustong pumatay sa kanila. Madilim sa loob ng gubat dahil natatakpan ng mga mayayabong dahon ng mga nagtataasang punong kahoy ang liwanag ng sinag ng bilog na buwan sa kalangitan. Naiwanan nila ang kanilang mga gamit sa tricycle, pati ang phone ni Lenby, kaya wala silang magamit na flashlight ngayon. Nangangapa sila sa dilim. Napansin ng magkaibigan na may tila liwanag na nanggagaling mula sa pusod ng kasukalan ng gubat. Noong una ay duda sila, pero sa huli ay nagkasundo silang puntahan ito. Halos 15 minutes din ang nilakad nila bago marating ang pinagmula ng liwanag. Palabas na sana sila ng kakahuyan nang may kung anong kakaibang naapakan si Lenby. Hinawakan niya ito at kinapakapa dahil nga sa hindi niya makita dulot ng dilim. Para itong malaki at makapal na tela na ubod ng haba at makaliskis. Sa tabi nito ay may isang malaki pero mababaw na butas kung saan nakatumpok ang mga malalaking puting itlog na mas malaki pa kesa nyog. Pero hindi na ito napansin pa ng magkaibigan dahil nga sa kadiliman. Lumabas na sila ng kakahuyan at lumapit sa bahay na gawa sa kahoy. Katamtaman lang ang laki nito. Meron isang pinto at may 2 mga bintana sa magkabilang sulok ng bahay. Ang nakabukas na gasera sa loob ang nagsisilbing ilaw nito at ang natatanaw nilang liwanag kanina sa loob ng kagubatan. Kaagad silang natakbuhan papalapit sa bahay at pinagkakatok ito. Tao po, tulungan niyo po kami. Tulong! May gusto pong pumatay sa amin. Tao po! Tao po! Sigawan nila, subalit walang sino mang sumagot mula sa loob, kaya nagtaka sila.
Tinulak ni Lenby ang lumang pinto at bumukas ito. Hindi ito nakalak. Marahan silang pumasok. Tumambad sa kanila ang masangsang na amoy na tila galing sa anumang bagay na nabubulok. Ang gasera ay nakapatong sa lamisita na gawa sa kahoy. May isang upuan sa harap nito. Sa tabi nito ay ang nakasarang pinto ng silid. Muli silang nagtaupo pero wala pa ding sumasagot. Nangangahulugang walang tao sa loob ng bahay o baka naman natutulog lang ito sa nakasaradong silid. Isinara ni Kira ang pinto at inikot ang lock na gawa sa kahoy. Sa isang sulok ng bahay kung nasaan ang bintana ay naroroon ang kusina. Kagad na itong tinungo ni Lenby at nilinis ang putikang muka gamit ang tubig na nakaimbak sa drum sa tabi ng lababo. Hinubad niya din ang kanyang putikang cardigan at pinunasan ng mga putik-putik sa kanyang balat. Lenby, tulungan mo ako. Narinig niyang sabi ni Kira mula sa sala, kaya bumalik siya dito. Nagpapatulong pala itong tanggalin ang kutsilyong bumaon at tumagos sa kanyang palad. Napangiwi ang mukha ni Lenby. Nangihina siyang tingnan ng palad ng kanyang kaibigan, pero wala na siyang pagpapilian pa. Kailangan niya itong tulungan. Sige, wait lang. Maghahanap na ako ng tela at alcohol. Tinulak ni Lenby ang pinto ng silid, pero nakalak ito, kaya dinampot niya na lang ang malinis na puting tela na nakatupi sa ibabaw ng isa pang upuan na gawa sa kawayan. Naganap siya ng alkohol, pero nabigo siya. Puro mga babasaging bote at garapon na may laman na hindi siya sigurado kung langis ba o anumang uri ng likido ang laman. Ang kanyang nakikita na maayos na nakalagay sa shelf sa kusina. Napahiyaw si Kira matapos biglang bunutin ni Lenby ang kutsilyo mula sa pagkakabaon nito sa kanyang palad. Hinugasan ni Lenby ang sariwang sugat ni Kira at binalot ito ng tela. Hindi niya alam kung tama pa ba ang ginawa niya, pero wala siyang pake. Ang mahalaga ay alam niyang nakatulong siya sa kanyang kaibigan. Lenby, sorry Nang dahil sa akin kaya tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Kung hindi kita niyayang sumakay sa tricycle, edi sana wala tayo dito ngayon. Huwag na muna tayo magsisihan. Tsaka isa pa. Malay mo ba namang masamang tao pa lang nasakyan natin? Sa tingin mo, kung sumakay kaya tayo sa kotse ng mapayat na lalaki kanina sa labas ng bar, magiging ligtas kaya tayo? Ay nako, hindi ko din alam. Natanggal ang kalasingan ko nang dahil sa mga nangyari. Kailangan natin makaisip ng paraan kung paano makakalis ng ligtas dito. Malamang sa malamang, papunta na mga hayop na yun dito. Sigurado makikita din na ang bahay na to. Nasaan na ba kasi ang mga nakatira sa bahay na to? Kung nandito lang sila, tsak matutulungan nila tayo. Natigilan ng dalawa nang may marinig na mga boses mula sa labas ng bahay. Kaagad sila nagmadali at sumilip sa bintana. Itinago nila ang kanilang mga sarili sa yero na siyang takip nito para hindi sila makita ng mga to. Ito ay walang iba kundi ang mga lalaking humahabol sa kanila. Sa tingin ko, nandyan sila sa loob. Narinig nilang sabi ng driver at itinuro ang bintana kung saan sila nagtatago. E paano na yan? Kung sakaling nandyan man sila, sigurado nakahingi na sila ng tulong sa mga nakatira dyan. Wala akong pake. Ang mahalaga ay mapatay ko sila para pagbayarin sa ginawa nila sa mata ko. Galit na sabi ng driver. Napamura si Kira, sabay isinara ang yero na takip ng bintana. Kaya nalaman ng mga lalaki na may tao sa loob. Oy, lumabas na kayo dyan. Alam ko nandyan kayo sa loob. Akala nyo ba matatakasan nyo kami? Humanda kayo sa akin kapag nahuli ko kayo. Napalingon si Lenby sa silid kung saan nagmula ang lumagabog na bagay. Kasabay nun ay may narinig silang pagaspas na tila nagmumula sa mga higanteng pakpak at kasunod nito ang mga hiyawan ng mga lalaki sa labas. Anong nangyayari sa labas? Tanong ni Kira kay Lenby na hindi din alam ang isasagot. Sa halip ay curious din ito sa kung ano ang pinanggalingan ng kaluskos at ingay sa loob ng silid ng bahay. Tinungo niya ang pinto ng silid at sumilip sa maliit na awang dito, kasabay ng pagsilip ni Kira sa maliit na butas ng yero ng bintana.
Dahil sa liwanag ng gasera sa silid ay kitang-kita ni Lenby ang isang putol na katawan na mag-isang naglalakad, pabalik-balik at paikot sa loob ng silid. Nakapalda ito na brown at kitang-kita niya ang mga laman loob nito na gumagalaw para pambuhay at tumitibok pa. Sabay na napasigaw si Lenby at Kira dahil sa labas naman ay nasaksihan ni Kira kung paano pagdudukutin ng lumilipad na nilalang na walang mga paa ang mga puso ng dalawang lalaki, saka ito nginasab at nginuya. Nakahandusay na sa lupa ang katawan ng dalawang lalaki na humahabol sa kanila. Halos mabaliwang dalawa dahil sa nasaksihan. Nakaligtas nga sila sa mga adik na gustong pumatay sa kanila, pero pumalit naman ang manananggal na ngayon ay alam nang pumasok sila sa loob ng bahay nito matapos nilang tumili ng pagkalakas-lakas. Dinampot ni Lenby ang kutsilyo at kaagad na hinila si Kira papunta sa isa pang bintana ng bahay. Malaki ito at kasyang-kasya sila. Lumabas sila dito at tumakbo ng ubod ng tulin pabalik sa kagubatan. Hindi na nila inalintana ang mga bato at ugat ng mga puno na kanilang natatapakan dahil nakayapak sila. Ang mahalaga ay makatakas sila. Muli na naman nilang narinig ang mga pagaspas ng mga naglalakihang pakpak ng manananggal. Sinusundan sila nito, lalo nilang binilisan ang pagtakbo. Pinagpapawisan at hinihingal na sila, pero patuloy pa din sila sa paggawa ng malalaking hakbang. Pero tila ba mas mabilis ang nilalang na nasa kanilang itaas dahil naabutan sila nito at hinablot nito si Lenby. Kira, tulungan mo ako! Umiiyak na sigaw ni Lenby kaya huminto sa pagtakbo si Kira at hinawakan ang paa ng kaibigan na lumulutang na ngayon dahil tangay-tangay ng halimaw. Ginamit ni Kira ang buo niyang lakas para hindi tuluyang madagit si Lenby. Nahirapan naman ang manananggal. Napatingin si Lenby sa hawak niyang kutsilyo at buong lakas niya itong isinaksak sa kamay ng halimaw kaya nabitawan siya nito. Bumagsak ang katawan ni Lenby sa ibabaw ni Kira. Kahit masakit ang mga katawan, ay pilit silang bumangon at bumalik sa pagtakbo. Iika-ika na kung tumakbo si Lenby dahil masakit ang paa niya, dulot ng pagbagsak. Pati ang kanyang likod at balikat ay duguan dahil sa mga sugat mula sa kalmot ng manananggal na nagtangkang dagitin siya. Hindi na nagtagal at sa wakas, narating na din nila ang palayan. Kaagad silang tumakbo sa pilapil para doon dumaan dahil kung lulusong na naman sila sa putikan ay paniguradong haabutan sila ng humahabol sa kanila. Nakita nila sa pamamagitan ng sinag ng buwan ang manananggal sa himpapawid. Malalaki ang mga pakpak nito na gaya ng sa paniki. Mahaba ang buhaghag na buhok at mapupula ang mga mata. Sa dulo naman ng pilapil ay naroon ang kalsada at natatanaw nila ang matangkad at mapayat na lalaki na nakita nila kanina sa labas ng bar kung saan sila nagparty. Sumisenyas ito sa kanila na bilisan ng pagtakbo. Bilisan nyo! Malapit na siya! Narinig nilang sigaw nito pero muli na naman silang naabutan ng manananggal. Hahablutin na sana nito si Kira pero biglang may sumunggab sa manananggal. Nanlaki ang mga mata ni Kira at Lenby nang lingunin nila ang halimaw dahil sa umatungal ito sa matinding sakit. Nakita nila ang isang higanting ahas, triple ang laki nito sa manananggal at nasa bibig niya ito ngayon habang nilulunon ang katawan ng manananggal. Wala nang nagawa ang babaeng may pakpak dahil mas malakas sa kanya ang dambuhalang nilalang kaya tuluyan na siyang nakain nito. Samantala ang magkaibigan ay nakarating na ng kalsada at tinulungan ng lalaki na makasakay sa itim na Volvo nito. Mula sa bintana ng kotse ay nakita ni Lenby ang ahas na gumapang pabalik sa gubat. Mukhang diet ito
dahil half lang ang nakain niya. Yung kalahati kasi ng manananggal ay naiwan sa silid nito kung saan siya galing. Mabuti na lang at hindi na sila hinabol ng ahas. Pinaharurot na ng lalaki ang sasakyan. Nagkatingin na naman sina Lenby at Kira na hindi alam kung dapat bang pagkatiwalaan ng lalaki matapos ang lahat ng kanilang mga pinagdaanan. Ako nga pala si Rigor. Huwag kayong mag-alala, mabuting tao ako. Kayo kasi, ayaw niyo kong pakinggan kanina. Hindi ko alam pero palagi ko kayo nakikita sa panaginip ko. Lahat-lahat na nangyari sa inyo ay nakita ko at alam ko. Yung dalawang tarantadong lalaki, yung manananggal at yung higanting ahas, lahat yun ay napanaginipan ko at nagkatotoo. Hindi ko alam, siguro isa akong manghuhula o psychic. I don't know pero nakumpirma ko na hindi lang yung basta panaginip, kung di mga vision nung nakita ko kayo kanina. Tanda ko mga mukha niyo sa panaginip ko. Nilapitan ko kayo kanina para balaan at tulungan pero mukhang natakot kayo sa akin. Wala na akong nagawa nung sumakay kayo sa tricycle. Pasensya ka na, Rigor. Kasalanan ko. Hinusgahan ka agad kita. Imbes na maniwala ako sa'yo. Kaya nangyari ang lahat ng mga to. Okay lang yun, hindi mo naman kasi alam eh. Normal na reaction lang yun ng mga babae, lalo na out of nowhere. Bigla na lang may lalapit na stranger na weird na lalaki sa kanila. Sugatan kayo, dadalhin ko na kayo sa pinakamalapit na hospital para mai-ER kayong dalawa. Sabi sa kanila ni Rigor. Nginitian naman siya ng dalawang magkaibigan at nagpasalamat. Sayang, kung alam lang sana ni Nakira ang mga mangyayari, sumama na sana sila kanina kay Rigor. Nang marating na nilang ospital, ay kaagad silang dinala sa emergency. Alas 5 pa lang na madaling araw, kaya walang masyadong pasyente. Nagkakagulo ang mga nurse para alalayan ang dalawa. Isinakay sila sa wheelchair at hinawakan ni Kira ang kamay ni Lenby, saka silang ngumiti sa isa't isa. Sa wakas, nagawa nilang makaligtas.